Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang napakainit na balita tungkol kay Ripple at ang kanilang stablecoin na RLUSD. Sa likod po ng tagumpay na ito, napakalaga ng naging desisyon ng Ripple na magtalaga ng mga eksperto sa kanilang stablecoin advisory board. Kabilang sa mga bigating personalidad na ito ay si Ginoong Raghuram Rajan, dating direktor ng International Monetary Fund or IMF at governor ng Reserve Bank of India. Ngayon ay ano po ang kahalagahan ng kanilang pagpasok sa board at paano po ito makakaapekto sa kinabukasan ng RLUSD pati na rin sa atin bilang mga investors dito sa Pilipinas. Kaya yan po ang ating aalamin sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ngayon, sino po umpisaan po natin sa pagkilala dito kay Ginoong Raghuram Rajan. Yan, at ano po ang kanyang dalang kaalaman. Kaya yan, siya po, itong si Ginoong Raghuram Rajan ay isa po siyang eksperto sa larangan ng ekonomiya at finance, economy at saka finance. Mula po sa taong 2003 hanggang 2006, nagsilbi po siyang Director of Research at saka Chief Economist ng IMF. Bukod dito ay naging gobernador siya ng Reserve Bank of India or RBI mula taong 2013 hanggang 2016. Kaya sa madaling salita ay meron po siyang karanasan pagdating sa finance. Ngunit ang talagang nagdala po sa kanya sa spotlight ay ang kanyang babala noong taong 2005 sa Federal Reserve's Jackson Hole Conference. Yan, sinabi niya noon na may paparating na financial crisis. Ngunit hindi ito pinansin ng marami. Kaya fast forward, nangyari nga ang krisis noong taong 2008 at kinilala ang kanyang prediction bilang tama at ahead of its time. Kaya sa RLUSD Advisory Board, ang karanasan ni Ginoong Rajan sa pagbibigay ng malinaw na babala at solusyon sa mga problema ng ekonomiya ay magiging napakalaga para sa katatagan at paglago ng Ripple stablecoin. Kaya ayan. Ngayon ay ano po ang RLUSD at bakit po ito mahalaga? Lalong-lalo na sa mga hindi pa nakakalam or bago pa lamang. Ayan. Ang RLUSD ay isa po itong bagong stablecoin ni Ripple na may layuning gawing mas secure at saka efficient ang paraan ng pagbabayad. Ang mga stablecoin gaya po ng RLUSD ay naiiba dahil ang halaga po nito ay nakadikit o nakapeg sa isang fiat currency tulad po ng US dollar. Sa madaling salita, ang RLUSD ay hindi po ito nakakaranas ng pabago-bago na presyo tulad ng ibang mga cryptocurrencies katulad ni Bitcoin at saka XRP. Ang focus po nito ay sa compliance at saka reliability na nagbibigay po ng tiwala para sa mga financial institutions at individual na gustong gumamit ng stablecoin bilang alternatibong system ng pagbabayad. Kaya ayon po kay Ginoong Raghuram Rajan, malaki ang potensyal ng stablecoins na maging backbone ng financial systems sa hinaharap. Ngayon ay sino pa ang kasama sa Ripple RLUSD Advisory Board? Yan, hindi lamang po si Ginoong Rajan ang bahagi ng advisory board ng Ripple. At meron na rin ibang mga kasamang bigating mga pangalan. Kaya una ay si Kenneth Montgomery. Yan, siya po ay dating Chief Operating Officer ng Federal Reserve Bank of Boston. Pangalawa ay si Sheila Bair. Yan, dating chairman naman siya ng FDIC or Federal Deposit Insurance Corporation. At sunod ay si David Putt. Yan, David Putt.
Siya naman po ay ang Vice Chairman ng Partners Capital. At ang panghuli ay si Chris Larson. Ayan, siya po ang co-founder ng Ripple. Ang mga ito ay mga kilalang personalidad sa global financial sector na magdadala ng kanilang karanasan at kaalaman upang tiyakin ang tagumpay ng RLUSD. Ngayon ay paano nga ba nakakatulong ang advisory board sa RLUSD? Ang papel ng advisory board ay ang magbigay po ng gabay sa mga aspeto ng regulasyon, operasyon at estratehiya ng RLUSD. Sa regulasyon, siguraduhin ang RLUSD ay sumusunod sa lahat po ng patakaran upang maging maayos ang paggamit nito sa mga bansa tulad po ng Pilipinas. Sa operasyon naman ay ang pagpapatibay sa technical na aspeto at infrastructure nito. At sa estratehiya naman ay ang pagbuo ng mga plano upang gawing mas accessible at kapaki-pakinabang ang RLUSD. Ngayon ay ano naman po ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto investors or traders. Ngayon, una ay ang magkakaroon po ng mas secure na transaction. Ang RLUSD ay may katatagan dahil ito ay isang stable coin. Kaya hindi ito madaling maapektuhan ng pabago-bagong presyo ng market. Pangalawa ay ang pinalawak na pagkakataon. Dahil sa mas mataas po na tiwala sa RLUSD, maring tumaas ang paggamit nito sa local at saka international payments. At ang panghuli ay ang regulatory compliance. Ang involvement mo ng mga global financial leaders ay magbibigay daan sa RLUSD na magkaroon ng mas mataas na regulasyon kung saan ay positibo para sa mga investors na nais ng transparency. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Napapanahon ang hakbang ng Ripple na magtalaga ng mga eksperto sa advisory board. Ipinapakita nito na seryoso po sila sa pagbibigay ng kalidad at tiwala sa kanilang stablecoin. Para sa mga crypto traders, ang RLUSD ay maaring maging isang magandang opsyon para sa low-risk investments o kahit pang-araw-araw na transactions. Ngunit, tandaan na kahit promising po ang RLUSD, mahalaga pa rin ang paggawa ng ating sariling research or DYOR bago mag-invest. Sa mundo ng crypto, ang kaalaman at tamang diskarte ang susi para magtagumpay. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.